So guys, papakita ko naman sa inyo yung power nito, kung ano yung capacity ng motor na to. What's up guys? It's another day and another vlog. For today's video pala ay gagamitin na natin itong ZX25R natin. Kasi matagal-tagal na rin natin itong hindi nagamit. Kaya sa wakas ay magagamit natin siya kasi magandang panahon ngayon at feeling ko mababa na rin yung tubig dun sa ilog. So guys, pag-uusapan na rin natin kung maganda ba ito pang daily bike or daily service. Pero bago yon, paandarin muna natin. Napainit na rin natin ito guys. Tsaka para malaman din natin, matest ride din natin kung bibilis ba ang motor kapag naka winglet. So ito, napainit na rin natin to. Kaya paandarin na natin. Oh my God! Wow! So guys, update ko lang kayo, may mga nabago rin pala tayo dito sa big bike natin. Nalagyan natin to ng rear winglet dito sa likod. Yan. Ito. Tapos nakapagpalit na rin tayo ng quick release na gas tank cap. And napalitan natin siya ng busina kasi hindi na gumagana yung busina natin. At itong bagong H2R design na stealth mirror, mas maangas siya guys oh. So tara na, alis na tayo. Anong oras na ba? Baka malate pa tayo eh. So pwede na siguro to. Bomba muna. Let's go. Kaso lang pala ang problema natin dito guys ay yung daan palabas. Kung makikita nyo, dito pa lang to. Kaya bibihira din natin ilabas itong big bike. Saan kaya tayo dadaan dito ah? Dito na lang siguro. Ay grabe. Oh, no. Grabe namang daan ito. Ay. Ah. Ay nako. Struggle talaga dito guys. So yan guys, bumaba na yan sa lagay na yan. Pero dahan-dahan pa rin tayo, baka malalim yung ibang part. Wait lang. Yun. Nice. Naitawid din natin ng maayos. Kaso lang ito na naman tayo. Baha na dito. Grabe yung daan dito. Gagawin mong pang off-road itong big bike. Bali, ang pag-uusapan pala natin ngayong araw ay kung maganda ba pang daily or pwede ba ipang daily itong mga big bike.
Lalo na itong motor natin ay 4-cylinder. Syempre, 4 yung piston. So ano ba ang mga pag-uusapan natin? Ano ba yung mga kailangan nyong malaman kung gusto nyong bumili nito at kung gusto nyo siyang ipang daily? So simulan na natin ang usapan. So guys, una sa lahat, kahit hindi siya katulad ng mga higher displacement na 1000cc, 600cc na mga big bike, compare mo siya sa mga underbone at saka mga scooter gaya ng ADV 160 at ng Aerox, mga ganyan, may matakaw talaga to sa gasolina. Gawa ng 4-cylinder siya, kaya given na yon na malakas talaga siya kumonsumo ng gasolina. Pero kung i-compare naman natin sa mga 1000cc ay matipid ito. Kaya kung kayo ay malalim ang bulsa o may budget talaga para gamitin ito pang daily, ay wala namang problema kasi hindi naman siya super gastos talaga. Nag-a-average ito guys ng mga 17 or 15 kapag tipid yung pagbomba mo o hindi ka ganong mabomba. So okay lang naman siya pang daily. Pagdating naman sa maintenance ay medyo magastos lang talaga ito kasi yun na nga, gaya ng sabi ko, 4-cylinder siya. So yung langis nito ay hindi siya katulad sa mga underbone na less than 1 liter or 1 liter lang. Almost 3 liters yung ginagamit para makapag-change oil ng big bike kagaya nito. At syempre, yung kanyang oil filter ay hindi rin katulad ng pang motor, parang pang sasakyan siya. Kaya ako guys, pag nag-change oil nito, dini-DIY ko na lang kasi malaki na yung gastos mo sa langis at saka sa oil filter. Kung plus labor, paabutin ka na talaga ng mga 5,000. Kung marunong ka at may tools ka lang din naman, ay kayang-kaya naman mag-DIY na change oil. May video na rin tayo ng DIY. So guys, kung ipang-daily nyo talaga itong GX25R at may budget naman kayo kahit paano, ay wala namang problema kasi okay lang siya. Pero kung nagtitipid kayo at talagang tight yung budget, hindi ko may sasuggest na ipang araw-araw nyo to. Ako nga guys, hindi ko to pinang-araw-araw eh. Pero kasi dahil pangit yung daan sa amin, kumbaga everyday na kung nagmamadali ka, hindi naman pwedeng araw-araw mo to gagamitin. Sa mga nagbabalak dyan, halimbawa maging first na motor nyo ito, hindi ko siya may advice na as in talagang pang araw-araw. Pang long ride or mga pang Sunday ride, pwedeng pwede ito, lalo na kung beginner kayo. Pero kung daily, depende sa gagamit guys. Depende sa syempre sa budget nyo. Kasi compare natin sa ating ADB. Ang ADB ay more or less nasa 40 kilometers per liter. Ito guys ay nag-range ng siguro mga 15 kilometers, 17 kilometers kapag chill mode. Pero kapag walwal mode guys ay aabutin talaga kayo ng mga less than 15 kilometers per liter. So guys, papakita ko naman sa inyo yung power nito, kung ano yung capacity ng motor na to. Grabe.
Grabe. Kasi guys, kung galing kayo sa mga underbone or mga 150s o 160 na scooter, magugulat talaga kayo guys sa ano nito, sa performance. Kasi saglit niya lang abutin guys yung 160 pataas. Sa totoo lang nga guys, ay magtatatlong taon na itong big bike natin, pero hindi ko pa ito naisasagad kasi walang mahabang straightan dito sa Coron, Palawan na kayang sagadin yung 6 gear nya. Tsaka guys, pagdating sa performance talaga ay wala akong masasabi dito kasi kumpleto na yung technology na nandito sa 2.5R. Kagaya ng power modes, meron na siya, traction control, may ABS na rin siya. At yung kagandahan dito guys is yung clutchless shifting. Pakita ko sa inyo, pag nagda-downshift tayo guys, kahit hindi na tayo gagamit ng clutch, kapag mag-upshift tayo guys, pwede rin hindi na tayo maggamit ng clutch. So guys, napaka-helpful nito. Yung pag long ride guys, hindi na kayo mapapagod ng sobra kakapindot dito sa or kakapress dito sa clutch dahil may quick shifter na nga siya up and down. At gaya ng sabi ko, may auto blip na rin siya gaya nito. So guys, yun lang ang pag-uusapan natin for today's video. At ang masasabi ko lang guys ay worth it naman itong ZX25R. Hanggang ngayon ay kontento pa rin ako sa naibibigay niyang performance at wala naman tayong naging problema dito. So guys, i-enjoy nyo muna yung Symphony ng 4-cylinder engine. Pa tayo late, kaya minsan guys kapag medyo alanganin na tayo sa oras, ginagamit natin to para medyo mabilis tayo makarating dito sa work. So malapit-lapit na tayo dito sa work. Nandito na tayo guys sa Francisco B. Reyes Airport or Busuanga Airport. Dito pala tayo nag-work. So that's all for today's video guys. Thanks for watching and ride safe.